So to help us better understand, here's our guest. Sasamahan po tayo ng ating mga guests for tonight. Siya po ay si Sister Carmi. Siya po ang ating Pangulo ng Kristiyanong Edukasyon. At ang kanyang better half, ang Pangulo po ng Pagawain, si Brother Ferdy Gan. Welcome po. Thank you. Ayun. So actually maganda ang kanilang love story. Sadyang nalimutan ko lang. So para po i-refresh din tayo, hayaan natin sila na magbigay muna ng maiksing introduction ng kanilang love story. Pwede niyo po ba muna kaming bigyan palamunan ng inyong background o ng inyong introduction? Ikaw muna, sis. Ayan. Kami, nagkakilala kami sa church na kung saan tayo nagsisimba before sa Holiday Inn. Mm-hmm. So, pareho kaming Christian and nandun yung inintroduce siya sa akin ng common friend sa church. So, parang dun nagsimula yung love story namin. Ayan. Maiksi lang di ba? Dati crush niya ako eh. Ayun. Crush niya ako. Yan talaga. Tawag niyan, nagsimula siya sa ganun nga, yung crush. Pero, tawag niyan, nagsimula siya sa crush, pero dumating sa point na, yun nga, meron kaming common friend. Nagkamali siya na. Nagkaroon ng meet-up, ganun. So, parang simpleng story lang na kakaiba. Tapos yun nga, nagkita kami sa church din talaga. Kumbaga sa pinto ng church na buo yung love story namin. Ayun. So, gano'n na po kayo katagal na nagsasama yung pagmamahalan? Nagkakilala kasi kami 2019. So, simula noon, naging friend na din talaga kami kasi nagka-chat kami eh. Then after noon, nagmi-meet up, tapos yan, date and everything hanggang sa nito, kinasal kami ng 2021. Sa ngayon, hanggang ngayon, almost 5 years na po. Tagal na, no? Pwede na yan. Pwede na. So since matagal naman na kayong magkakilala at kasal naman na rin kayo, Nga po. pwede na rin siguro nating ungkatin yung nakaraan. Pwede naman. Pwede. Sana may popcorn dito no? Oo nga. So, si Carmi muna. Sige. Ilang beses ka nang na heartbroken? Yung seryoso. Seryoso o syempre, hindi? Lahat ng kapag breakups na-heartbroken ka, di ba? Ibig sabihin, seryoso yan. Tatlo. Kasi tatlo lang naman talaga yung exes. Ayun. Yun. Seryosong seryoso. Seryoso yun. Si Ferds naman. Ako, ang sa pagkakatanda ko kasi simula kasi nung naging kami, kinalimutan ko na lahat eh. Hindi niya matandaan. Napakahusay. Madami daw. Hindi ko masyadong matandaan kasi syempre, yun nga. Pero ang pagkakatanda ko, apat na beses. Ay, matindi ka. Lamang lang siya ng isa. Gaano katagal yung pinakamatagal na naging relasyon mo, yung breakup mo na rin? Gaano katagal yon? Yung pinakahuli ko halos umabot ng 7 years eh. Wow. Oo. Kasama dun yung parang friendship din, tapos ganyan, hanggang sa naging kami, tapos yun, lahat na yun. Pati heartbreaks and everything. Si Brother Ferdy naman. Yung pinakamatagal, as in yung talaga nasaktan ka. Ako, sa pagkakatanda ko, parang 4 years, yung pinakamatagal. Matitindi talaga kayo magkaibigan. Although parang tuloy-tuloy siya, pero ang pagkakatanda ko kasi 4 years. Pero yun nga, tawag niyan hanggang pumunta kasi ako dito sa Dubai before yung ka-relationship ko na yun. So parang hindi ko na alam kung na-count ba yung long distance na yun. Pero sa pagkakatanda ko, 4 talaga. 4 years. Napaka-romantiko pala talaga na itong mga to. So, sorry kailangan kong ungkatin ang inyong mga nakaraan. Since si Sister Carmi mas matagal, siya muna unahin ko. Ano yung nangyari doon sa 7 years na yun? 7 years. Actually, yung pinakamatagal kasi na yun, yung mga previous relationship ko kasi, bata pa ako yung mga iba, so hindi ko na masyadong ididig in yun. Yung recent lang talaga na umabot ng 7 years kasi, schoolmate ko kasi siya. Tapos, ayun, alam niyo yung typical na magkasama sa school na halos naging katropa mo. Ayan. Tapos nung
nung ganun nga, kaya lang, sasabihin ko ba yung pinaka na heartbroken na ako, ganun? Sige, Kasi ikaw, di ba, oo. kumbaga parang naging okay kami as friends, tapos naging magkatropa nga na naging, wala kasing malinaw eh, na nag-start kami ng malabo. So parang ganun nga, kaya Hindi kayo parang, nagsalamin. oo, hindi kayo nagsalamin. Malabo yung nag-start kami sa malabong relationship na parang hindi mo maaangkin na, boyfriend ko talaga siya, girlfriend niya ako, hindi. Mga assumptions. Pumasok ako sa magulong relationship. Ano lang na yun, parang, pang MU. oo, parang meron akong Mag-un. nasagasaang tao. Ba, Ayan, before. nagmamaneho ka nung Oo, ano? nung time na yun. So, nag-start siya sa mali, kaya parang feeling ko, talagang nagtuloy-tuloy siya na mali. Kaya lang, in between sa mga years na yun, naging masaya naman kami eh. Tapos parang, ayun, naipakilala nga sa mga parents, nadadala sa mga parents, ganyan. Pero yung talagang intact na masasabi mong relationship to, parang pang sa amin lang yun eh. Makasarili. Oo, parang pang sa amin makasarili, hindi mo maging proud sa, hindi mo maipagmalaki sa mga tao. Secret ganun. love. Oo, parang secret love siya na ganun. So, ayun, naging okay naman yung daloy ng mga sumunod na taon hanggang sa, siguro dahil mali nga, nagkaroon siya ng ng iba rin, parang ganun. So, nagkaroon ng cheating dun sa mga years na yun. Ayan. Kaya yun yung parang pinaka naging heartbreak ko. And nung time na yun, gusto kong makaalis dun sa sitwasyon na yun. Nagpunta kami dito sa Dubai. Kayong dalawa. Ayan, Ano ba pareho po. si Boy Tisoy? Si Boy Tisoy. Hindi ko alam kung sino yung Boy Tisoy. Hindi, Tisoy ba yun? Basta yun. Parang Kasi, Tisoy yun eh. oo, yun na nga. So, nagpunta kami dito para matakasan yung nangyari. Kasi merong hindi magandang pangyayari. Actually, sasabihin ko na kasi nagkaroon ng other party. Ayan. Mahilig sa party. Oo, mahilig siya mag-party. Party goer. Ayan. So, nung nagkaroon ng other party, Si Guy. pinilit naming makaalis dun sa sitwasyon na yun. Kaya nagpunta kami dito sa Dubai para matakasan yung nangyari sa Philippines. Pero Ayan. ano nangyari? Pero hindi Ganun pa kasi rin. siya nagtuloy eh. Oo. Kasi parang super pangit eh. Hindi talaga siya maganda eh. Nagtatago kami. Hindi namin... Mga pagante pala kayo. Oo, hindi mo ma-release yung sarili mo. Parang hindi mo ma-free yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun. Kaya Masyado kayong parang constrained, laging away-away-away ganyan lang. Dahil nga dun sa nangyari na na Since sitwasyon. nag-start siya ng mali, Oo, yung nagtuloy-tuloy duration siya. ng yung love story ni ex, Mm-mm. hindi rin naging Hindi rin maganda. naging successful talaga. Oo. So, paano ka naka-recover dun sa na yun? Anong ginawa mo? Nung time kasi na yun, syempre, actually, lumaki ako na Christian talaga na active ako sa church kasi tubong Yemilip talaga ako. Then, pagdating dito, nandito yung kapatid ko eh. So, nung time na yun, nag-church ako. Actually, dinala ko siya sa church. Ayan. So, nung dinala ko siya sa church, akala namin matatakpan nun yung naging pangyayari. Kasi parang we are, parang looking forward na may second chance, na mabubuo to, maaayos to. So, nag-start kami na nagsisimba, ma-attend kami ng dito sa DCF na rin yun. Then, eventually, dahil nga meron kaming tinatagong secret na hindi nauungkat, alam mo yun, nung ayaw naming malaman ng mga ka-relatives namin. So, nung nalaman, nung kapatid ko, syempre, nagalit siya. Dahil nga dun sa bakit binigyan ko pa ng chance yung taong to na niloko ko, yung mga ganyan. And hindi na pwedeng mabalik yung dati eh. Kasi, sa totoo lang, nakabuntis po kasi talaga yung guy. So siya naunahan ka niya. No? Oo, naunahan. Kaya parang doon pa lang magkakaroon ng meron ako masisirang pwedeng mabuong pamilya. So hindi siya in connection, hindi siya maganda bilang sa isang Kristiyano. So maraming nagsabi sa akin na nung time na na-release ko siya sa isang friend na naging dalawa, ganyan, unti-unti na may mga nakakausap ako, naka-recover ako kasi nagbalik ako sa church. Yun. Yan. Balikan natin nung kayo pa ulit ni ex. Okay?
Ah, ano yung naging epekto nito sa spiritual life mo nung masaya ka kay ex versus nung ano naman ang epekto nito nung nawala na kayong dalawa? Nung masaya ako sa kanya, ang naging epekto ng Mm. breakup namin. Nung una yung masaya ka pa sa yung love life, and Mm. then meron kang syempre mga ginagawa doon, diba, sa church Oo. din. Paano ito naka-apekto sa iyong spiritual life? Yung Ah, kasiyahan mo oo. sa previous na love life mo versus doon nung nag-break up naman kayo. Oo. Sa spiritual life, syempre, malayo ako sa totoong ako bilang Kristiyano. Hindi mo masasabing as in, super dilim ng mundo na ginagalawan ko nung time na magkasama kami. More on makabundong gawain. Siguro, hindi lang dahil sa kasama ko siya. Kasama kasi dun yung yung at my age nung time na yon na nasa school pa lang ako. Tapos, syempre, more on party-party, mga ganyan. Oo, tapos yung mga makabundong gawain ginagawa namin, walang spiritual life, mababa. Hindi ako nakaka-attend ng church. Okay lang sa mas gusto ko pa na magkasama kami, mas gusto ko pa na pumupunta ako dun sa sa bahay, yung ganyan, or lumalabas kami kaysa nag-a-attend ako ng mga activities sa church. So, Bumaba super low talaga niya. siya. Oo, bumaba talaga siya. Napalayo ako sa Lord nung time na yon. And then, syempre, nakatulong naman somehow yung pangyayari kasi nga, di ba, naibalik nga ako sa Panginoon dahil Yung dun breakup sa nito. breakup na yun. During those time, anong pinagagawa mo naman? Hindi ka nakaisip na las-las? Hindi. Hindi na nga. Salamat Hindi. sa sorority. ganun, Oo, di ba? actually, sabi ko nga, kapag nai-release mo yung sarili mo, kahit sa isang tao, actually, ang aaminin ko sa inyo po, Ayun pumunta ako sa isang psychiatrist. Kasi sobrang dumilim yung pag-iisip ko nung time na yun. Gusto kong gumante. Gusto kong mag-revenge. Dapat kasi, sa mangkukulam. oh, hindi kasi inaaway din kasi ako ng mga ibang tao na related dun sa mga mga naapektuhan. So parang nung time na yon, parang gusto ko doon ako lumapit sa mga tao na katulad nun, parang more on medicine, something ganyan. Kasi parang hindi Too tama much pa stress. ba? Oo, too much stress. Tama pa ba yung tumatakbo sa isip ko? And then nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagnilay-nilay na nagdi-devotion din kasi ako. Nung time na bumalik ako sa DCF is nagbabasa ako ng Bible. Nagpunta ako sa St. Mary's nung isang beses. Kasi may parang store doon na bilihan ng Bible. Bumili ako ng Bible and then meron akong nakausap doon na yung staff na nagbebenta doon. Siya ngayon yung nag-pray over sa akin. Siya yung ginamit ng Panginoon. Oo, siya yung ginamit ng Panginoon. Parang ramdam niya siguro na parang malungkot tong batang to. Tapos bumili ako ng Bible. Tapos pinray over niya ako. And then parang naramdaman ko yung Holy Spirit. Na-release lahat. Umiyak ako nung nandun ako. And then, ayun, ang ginawa kong is nagbasa ako ng Bible talaga. Yun. Nakatulong sa akin yung everyday na pagbabasa ng Bible. Nakakapag-pray ako sa Panginoon. Ayun. Yan. Ano, Ferds? Mukhang na-surprise ka naman. Ngayon mo Yun. lang ba nalaman? Hindi naman. Napag-uusapan naman namin siya. Ayun. Actually, open Openness naman kami is the sa key. sa Yes. mga past relationship, ganun. Doon kami nag-start. Nagkwentuhan kami ng past niya and past ko. Lahat. Sinabi namin kumakain, lahat. ganun. Oo. Nagkwentuhan kayo sa past nyo. Buti sa past nyo lang, di sa past ng iba, no? Gano'n katagal naman yung iyong hinintay? Let's say, naka-recover ka na kay ex, si First din gano'n. Gano'n ang hinintay ninyo na panahon bago kayo nagkakilala naman? Mga ilang taon yun? Mga dumaan na panahon na. Mga 2 years? Sa akin, walang specific timing kasi syempre, nung time na nagkaroon ako ng relationship, and then after nun, syempre, still looking, so lumalabas, ganyan, maraming Nag-scout ka? maraming nakakasama. Saan ka nag-scout? Yung kape tayo, ganyan. Ayan, yung mga ganyan. Anong club pero yun? pero hindi ko masasabi. Pero yung kami talaga, from my past relationship, bago maging sa kanya, saglit lang, siguro 6 months. Ayun. Ganon. Kumbaga, ayun nga, syempre nakikipag-meet ka sa iba,
Tapos nagkakaroon kayo ng MU, yung magulong usapan. Ganun. Tinder. Oo, Wala naman. tapos hanggang sa yun nga, dumating sa point talaga na yung nagkakilala kami siguro after nun mga 6 months. 6 months talaga. Sa iyo 6 months. Sa akin, 2 years. 2 Matagal, years. ah. Matindi ka talaga. Matindi. Oo. Kasi hindi mo kasi parang ako nung time na yun, sobrang madilim yung pinanggalingan ko di ba? So, hindi tagal ko, ng oo, pinahakot mo sa mahirap. liwanag, Hindi ko kaya agad na maka-recover. So, 2 years talaga siya. 2 years talaga bago mo naman na-meet si Si Ferds. Ferdy. Oh. Oo. Nung time na naka-recover kayo, during those time, ano naman mga ginagawa nyo? Bumalik ba kayo sa church? Standby kayo sa bahay? Anong pinagagawa? Anong pinagkakabala nyo? Hindi ako kasi tawag niyan, naging active ako ng 2015 as Christian. Tapos parang that time yun nga syempre ang desire ko talaga noon is magkaroon ng tawag niyan, ng family na nagsiserve sa Lord. Kumbaga kasama ko na nagsisimba ganun. Kasi hindi ako ganun active sa Christianity before. Pero somehow, yun nga, lumaki kasi ako na talagang nagsisimba. Parang yung mga parents ko, in-encourage nila kami before, although I came from a broken family, na magsimba. And it happens nga na yun. Nung tawag niya, nung nagsisimba na ako ng 2014, una, pa simba-simba, ganun. Hanggang sa tuturuan ka ng mag-share ng Word of God, share mo yung for spiritual law, yan, mga Mahusay ka. ganyan. Oo, tapos Nagpo-porn. tapos bigla kang sasabihin, oy, hayo tayo, ganyan. Hanggang sa ko tawag niyan, Naging active ka. kasi ako, ongoing ako, napakadali kong kumbaga masama sa ibang tao. Kaya nga, Pwede kang makidnap. nasama nga, nagsama nga Pwedeng kami bigla. kidnapin to Ayan. Tapos hanggang sa naging tawag niyan, madalas ako nag-attend ng Bible study regularly. Hanggang yun, yung naging active ako as Christian, tapos nagpa-facilitate din ako before ng mga Bible study, ganyan. So, Pwede ka na pala talaga mag-level up. Ano? Pwede. Si Carmi, natanong ko kanina kung paano siya during ng breakups niya. Ikaw naman, paano ba si Ferds during ng breakups niya? Ako kasi syempre, rin Hindi ako. ka nakaisip na mag-inom. Secular na tao ako before. Madalas akong nagiinom. Kasi yung relationship ko naman, syempre, from Philippines to Dubai. So, parang LDR, ganun. Tapos, yun yung pinakamatagal na, which is yun yung, tawag niyan, yung pinopoint ko na, yun nga, long distance, ganyan. Hanggang sa, lang ako dati, bahay-trabaho, ganun. Nung nag-break kayo ng girlfriend Nung mo nag-break before, kami, bahay, kapitbahay, ganyan, bar. Di ba dati, naglalabas ka ng sama ng loob kung saan-saan. Oo, hindi naman kasi, hindi Pero naman, di ka nakaisip na maglaslas, mama sa fraternity, gano'n. wala naman. Magpapalo, para doon na lang ibuhos. Hindi yung- naman, wala naman. Kasi nandito na ako nun parang, syempre, isip ko na, nasaktan na ako, sasaktan ko ba ulit yung sarili ko. Ayun. Yun. Yung mga ganun, Mr. Suave. Hindi, pero tawag niyan, ko nun, napabarkada ako. Marami akong naging barkada. Ang dami kong kalarong basketball, nung nalaman nila na naglalaro ako. Then, doon nag-start yung painom-inom, tas bisyo. Tikim-tikim. Oo. Anong bisyo yan? Hindi, madalas akong nagiinom, tapos malakas akong manigarilyo. Ayan. Kumbaga, isang pack ng sigarilyo sa isang araw. Ganyan. Maghapon yun, kasi nagtatrabaho sa warehouse. So, Naging chain smoker ka. Oo, minsan 24 hours ang duty namin, ganyan. So, talagang tapos, ayun, magiinom ako, lalabas ako ng hapon, uwi ako, kinabukasan na. Ganyan. Doon ako Talagang nag-closer nilulustay ba. mo rin yung buhay mo. Oo, enjoy ba? Ganun. Total, may reason ka naman na. Ano naman, yan yung dalawa naman to, ulit. Ano naman yung masasabi nyo na the best muna tayo na nagawa ninyo sa ngalan ng pag-ibig. The best muna. The best. Ikaw Ikaw muna. muna. Sige. Ladies choice. Tapos, copy-paste. Oo. Hindi. Yung the best, siguro yung talagang nagsiserve ka dun sa minamahal mo. Yun yung masasabi mong the best. Yung
magluluto Showing. ka. Oo, more on affection. Mm. Ayan. Eh, si Ferds naman. Siguro, almost the same din. Lang, yung tipong talagang, bigay. Bigay todo. Para kayong mga waitress. Yung parang wala nang matitira sa'yo. Ayan na. Ay, matindi. Oo, Pati kasi, sahod. oo. Oo. Hindi naman, pero pero dumating sa point na yun nga, syempre, hindi mo talaga may iwasan na masasagad-sagad mo. Kasi sa ngalan ng pag-ibig nga, no? Yun Oo, gusto mo kasing maging happy yung tao. So, parang ibibigay mo kung ano yung magpapasaya sa yung kanya. makakalimutan mo na yung iba. Oo. ganun. Dapat pala nagte-take down notes ako, no? Ano naman yung worst? Yung worst naman tayo. Worst na nagawa? Sa ngalan ng pag-ibig. Dahil lang sa gusto mo siyang may please din. Sa akin, yun nga, napaaway ako. Ba? Oo, as in, nakita ko. Yan, physically. Yes. Anong Ayun klaseng yung ano worst. to? Kasi syempre, nasaktan ako nung the moment na nalaman ko yung nangyari. So, nanugod ako, sinaktan ko yung girl, tapos, Pang tulfo to, no? yes, pang tulpo. Parang hindi mo makikita na, nagawa mo yan, parang ganun. Tapos, lahat inaaway ko, lahat ng umaaway sa akin sa chat, inaaway ko rin, ganun. Ganun first po, naman. pinaka-worst. So, hindi ako yun eh. Masona ka pala. Oo, ganun yung nangyari po sa akin. Actually, yun nga, initial reaction siguro yun. Although, ako kasi hindi ko siya magagawa eh. Layo eh, di ba? ang hirap yung uuwi ka sa Pinas, tas gano'n lang yung gagawin mo. Di magkonta ka sa Pero hitman. pero somehow ako siguro naghanap ako din ng outlet. Kumbaga may mga friends ako na napagsabihan ng ganito, ganyan. Syempre, yun nga para yung image kumbaga parang alam na nila in case. Kumbaga parang pinangunahan ko na ganito, ganyan, na ito may iba. Dumating sa point na gano'n. Gentleman pa rin, ha? Oo. May iwa? Tapos So, hindi worst yun. Hindi, masasabi ko siyang worst kasi syempre hindi siya pinaka- maganda eh. Hindi hindi maganda. hindi siya maganda as a move na yun nga, sasabihin mo sa iba na ganito yung Parang kinuwento kasi niya. Oo, parang ganoon. Then tawag niyan siguro yung worst is hindi ko talaga na-manage yung oras ko. So parang even though na nandun ako sa broken stage, still longing for that someone, gano'n. Na dumating sa point na ang daming pinapakilala sa akin, ganyan, na ang daming tawag niyan, siniset up, or maraming mga chances na pwedeng gawin or may gawin ka, pero syempre, nakafocus ka lang sa parang hoping na, yun nga before, na pwede kaya pagka-uwi, yung gano'n. May mga gano'n kasi, na which is, yun nga, yun yung mga worst siguro na masasabi ko na nagawa ko. Kumbaga, Pero di ka na nakit physically, no? hindi ko kaya eh. Kasi siya lang pala. Malayo eh. Oo. Panalo. Any decision sa love life ninyo na niregret ninyo kung bakit nyo to ginawa, bakit nyo to pinagdesisyonan? Any regrets sa past love life ninyo? Meron akong talagang regret yung naibigay ko yung sarili ko. Mhm. It's not about dun sa last lang. Mhm. Kahit yung di ko alam kung pangalawa ba yun or naibigay ko yung sarili ko nang hindi ko pinag-iisipan. Yun yung regret ko. Kasi Na lutang pwedeng ka sa hindi pag-ibig. naman eh, oo. Mhm. Pwedeng hindi. Si Ferds naman. Ako, tawag niyan, hindi ko kasi masabing regret eh. Kasi nga, syempre, ang sa akin kasi sa more on, more on looking forward ako. Parang sa akin, siguro, tawag niyan, wala ako ngayon sa kinatatayuan ko. Mm. Or hindi kami magkakakilala kung hindi ko pagdadaanan yung mga pangyayari na yun. I mean, kahit na anong decision, sana hindi ko pala nagawa to. Yung mga ganong bagay. Siguro from the time na siguro right, mga 2 months, 3 months after the breakup, parang iisipin mo na ay ba't ko ginawa to? Bakit ako nagpakaganitong tao para sa kanya? Pero in other way around, yun nga, may isip mo na I've been Kalmado here. pala siya.
Mas kalmado siya sa'yo, no? Kala mo lang. Ganito Hindi. naman, iba naman. Kung i-define ni Carmi at ni Ferdy ang love noon at ngayon, how will you define it? At how did your perspective about love change based on your experiences? Ano ba ang pag-ibig sa inyo noon at sa ngayon? Paano nyo ito i-define sa buhay nyo ngayon? At paano nagbago yung perspektibo ninyo about sa love base sa mga naging experience ninyo? Siya ba? Siya muna. Ako na muna para mas maganda yung ano niya. Yung siya yung magtatapos ka. Ayun. Hindi tawag niyan tawag niyan ang love kasi sa akin is syempre kung ano yung kaya mong gawin, 'di ba, as Slam book individual. tayo. Ang hirap kasing i-define in words talaga. Kumbaga walang exact words na may i-define yung love. Mga romantiko talaga. Pero tawag niyan, ako kasi from the time na nagmahal ako, syempre, you'll give everything. As in, sagad, to the point na kung ano yung kaya mo. Pero dadating kasi yung point na hindi mo talaga kayang gawin lahat. Limited Na which lang. is, You can that only was do so before. much. And ang naging nun, syempre ngayon, as Christian and you are with the Lord, and now you're loving with the love of the Lord. Yun kasi yung pinagaiba noon, tsaka ngayon. Yun lang ang mga nabago sa perspektibo mo. Kumbaga ngayon hindi ka lang dadating sa point na ay pagod na ako, tama na. Ganun. Hindi. Ngayon, syempre, nagmamahal ka. Mapapagod ka. Pero, iba yung pakiramdam, iba yung saya na nararamdaman mo pag masaya din yung partner mo. Yung pinaglilingkuran mo. Kasi si Lord naman talaga yung magsusupply. Kumbaga, dadating sa point na wala ka na maibigay. Pero, magugulat ka, by the grace of God, Meron pa pala. meron ka pa pala. Papasturin talaga eh. No? Pwede. God is good. All the time. Si Carmi naman. Sa akin, ayun nga, katulad ng sinabi niya, mahirap i-define yung love. Pero, parang katulad sa mga sinusulat natin before na, love is blind pala talaga. Yun yung pananaw ko noon. Parang mabablinded ka dun sa perspective na, ang love, basta masaya ka, love na yun. Basta nagsiserve ka sa kanya, ginagawa mo tong, may caring, merong affection na nangyayari sa inyong dalawa, love na yun, parang ganyan. Which is wrong. So, ang totoong love pala talaga is yung joy na mararamdaman mo na kapag nandun ka sa Panginoon. Na mag-overflow yun para mahalin mo ngayon yung totoong tao na para sa'yo. So, dun na bago yung perspective ko. Kasi, dati parang mahal ko lang siya kasi ito siya. Wala siyang standard na parang galing sa Panginoon. Parang Claudine yun, ano? Oo. Bakit kailangan? Ayan. Kaya yun. So, ngayon, iba na. Iba syempre. Dahil nung naramdaman mo yung sacrifices para sa'yo ng Panginoon, nakita mo yung worth mo bilang Christian, bilang isang babae. Yun ngayon yung standard, Nabago. nabago yung love, yung meaning ng love para sa akin. Dapat katulad yung love mo katulad ng ginagawa ng Panginoon. Ayan. Ayun, no? Talagang maalaala. Pangmaalala. Noong mga panahon naman na naka-recover na kayo, nagbago ba yung mga standard nyo sa pagpili ng mga partners ninyo? Let's say si Carmi, nasabi mo ba sa sarili mo, ayaw ko na ng tisoy, ayaw ko na ng gusto ko yung matangkad na makulimlim ang balat, gano'n? Oo, nagbago yung perspective ko. Actually, dati parang ayoko nang into relationship pa ulit eh. Kaya lang, parang sabi ko sa mag-entertain nun. Parang sabi ko, I feel complete na. Sabi ko gano'n, parang kontento na ako kung meron man o wala, kontento na ako. Oo, gano'n. I complete myself. Hindi, gano'n nga. Pero, syempre, meron din kasi, we are designed ng Panginoon na meron talaga tayong makasama habang buhay. So, ni-remind din sa akin yun ng mga friends, ng mga kakilala ko. So, sabi ko, kailangan pala talaga na may makakapartner ka. Kaya yung, yung tanong mo? Yung standard mo Yung sa standard pagpili. ko, oo,
ano, sabi ko, dapat yung makakasama ko is yung nagsiserve talaga sa Panginoon. Dapat Christian talaga. Yun. Ayan, kasi dati, kung hindi Christian, mapapalayo ka eh. Mm. Gusto ko kasama ko sa gawain sa Panginoon. Yung maiintindihan ko, tsaka yung yung sarili ko, kilala ko, parang ganun, hindi siya mababago nang dahil lang sa kasama ko siya. Dapat ako pa rin to, pag kami, yung tao Tatanggapin kasama ka ko, niya ng tatanggapin ng buo. And naiintindihan then, ka niya. oo, at saka, ang perspective ko kasi ngayon, pagdating sa love, dapat hindi ka into sin. Mhm. Kasi parang, siya rin yung nagbanggit kasi sa akin before kung mahal ka ng tao, hindi ka niya hahayaan na nagkakasala. So parang yung standard ko, ganun. Ano yung tawag Pastor niyan? talaga pala to. Hindi, tawag niyan, siya naman yung actually nagpakita nun na syempre, when you are in a relationship, kailangan mong pangalagaan yung partner mo. Kasi di ba nga, sumasalamin yun sa kung ano ka rin. Tama. Di ba? Tsaka dapat andun yung respeto. Oo. So, when it comes to standard naman, ako, tawag niyan, Gusto mo talaga yung mga Hindi Petit? naman, before, syempre, gusto ko yung mga matatangkad, yung mapuputi na tipong artistahin, ganun. Pero, Mannequin. hindi ko alam, basta yung More on physical. let's sabihin natin may X factor, ganun, na syempre, masarap kausap, ganyan. Pero, yung tawag niyan, hindi mo talaga masasabi, kasi nga, yun nga kami, parang one click, ganun. Kumbaga, nagkausap kami, tapos parang we've been known each other for a long time. Parang dumadaan yung yung gabi nang hindi namin namamalayan na mag-uumaga na. Oo. Ganon. Mahirap Ganon yun. kami- ganon kasi kami Malimutan yung may lumalabas anak kayo. Hindi, naon. iba na yon, iba noon, iba ngayon, di ba? Okay. Oo. Nag-start sa friendship eh. So, Which dapat, is maganda naman oo, talaga. dapat talaga, parang dapat maging kaibigan mo talaga. Nag-umpisa Muna. lang kami sa ganon, yun nga, yung parang, oy, pupunta ako sa ganito, ganyan. Tropa-tropa, Oo. tapos Ice cream tayo. lagpas na ng friend zone, coffee, ibang zone ganun. naman. Oo. Yung kanina, tinanong ko kung ano yung the best na nagagawa ninyo sa past. Ngayon naman, bilang mag-asawa, ano ang kaya nyong gawin? The best ninyo para sa isa't isa. Ikaw muna, sis. Yung magbuhatan. Mabigat yan. Medyo mabigat. Hindi, yun nga, parang ang the best, di ba? Ang the best, yung kapag kapagod siya, dapat ako yung mag-aalalay sa kanya para mapunuan ko kung ano yung magiging pagkukulang niya. Like for example, sa simpleng bagay, sa mga gawaing bahay, kunyari, hindi niya kayang gawin to kasi pagod siya, super pagod, or hahayaan ko muna siyang magpahinga, gagawin ko yung part na ginagawa niya, ganun. Para mapunuan ko. The same Ayun. time, ako naman, gusto ko, lahat ginagawa ko para sa kanya. Oo, siya kasi more on... So, parang give and Oo, yun ang take. gusto niya eh. More on action talaga siya. Masipag siya, sobra. So kung may biglang may magbabato rito ng Granada, Tatakpan niya. anong Hindi. Kami tatakbo. Bubating na lang nila. Ganun. Para, para. So halos parehas kayo ng pwedeng gawin na masasabi nating the best. sa Oo, isa't the isa, best. sa Kailangan araw-araw kasi pagka parang, lalo na pag nanghihina siya, sa lahat, physically, spiritually, kailangan may magpapalakas eh. Hindi ka ba nagba-vitamins? Ganon. Oo. Ako yung vitamins. Sabi nga may isa akong napanood na na movie, Christian movie siya. Yung yung Fireproof. Yun, parang kung Parang actually napanood ko na siya, nalimutan ko din ulit. pero siya, parang marriage, siya eh. Kumbaga yung concept niya is about marriage. Parang sabi nga nila, ang tawag niyan, ang marriage is like a fireproof. Pero it doesn't mean na hindi siya pwedeng masunog. Kumbaga, resistant lang siya when it comes to fire. Pero there's a tendency na pwede pa rin siyang ma-destroy. So parang ganon, syempre, as partner, you're living as one. Ang the best na magagawa mo sa partner mo is kailangan mong protektahan. Diba? Parang, sige, saktan mo na ako, ganyan. Wag mo lang sasaktan yung partner ko. Ganon. Napaka mo talaga no, romantiko. Bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon. It's liver lover, boy. Robin, ikaw ba yan? Bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon para malaman natin kung gaano nyo kamahal yung isa't isa. Ano po? Sige. Imagine niyo to, no?
Kasama nyo ang yung baby, 3 kayo. Sa harap ninyo merong leon. Imagine ninyo ha. Sa harap ninyo may leon. Sa dalawang tagiliran ninyo merong mga wolf. At sa likod nyo naman merong galit na elepante. Paano ang kailangan nyo mag-sacrifice talaga. Sinong sasacrifice mo? So, kailangan may isasakripisyo, ganun ba? Bitbit nyo pa ang anak nyo. Anong gagawin nyo ngayon? Ano ang gagawin mo? Actually, mahirap yun, ha? Hindi, mahirap yun. Imaginin mo yan. Mahirap yun. Kasi, syempre, di ba, mahirap mamili. Lalong-lalo na sa ganong sitwasyon. Pero syempre, siguro ako, I will sacrifice my life para sa kanila. Kasi syempre, Paano yan? Meron pang wolf eh. Sacrifice mo yung sarili mo sa leon. Meron pang wolf, meron pang elepante. di kanya-kanyang sacrifice na lang. Si Carmi, ano ang gagawin ni Carmi? Hindi, kasi nasa life or death situation na yun eh. Kumbaga, parang kahit anong protekta gawin mo, walang mangyayari. So siguro, Sama-sama na lang Oh, tayo sama-sama mamatay. na lang tayo Oo. mamatay. Ganon. Ganon. Oo. Di ba? At least, Gagawin mo magkakasama lahat. pa rin kami. Gagawin mo pa rin naman lahat eh. Kung meron kang mga makikita dyan na, baka may makita kang panundot or whatever, kaya mong bunuin yung mga animals na yon kung kakayanin mo. Buong lakas, physically, gagawin mo kasi para maprotektahan mo yung bata, para maprotektahan mo yung asawa mo. Pero hanggang dun lang yun kasi sobrang dami nila eh. Not unless may baril ka siguro, tapos isang shoot mo lang. Wala, bitbit Diba? niya si Wala Julieta, eh. oo. So, Pero pag siguro sinabi ng- yayakapin ko na lang sila tapos mamatay na lang tayo lahat. Ganun. Pero pag sinabi ng Lord na hindi gutom, Hindi pala gutom. There is a power sa prayer. Baka pag nag-pray kaming lahat, lumayo yung mga animals. Nakita nyo sa simpleng sitwasyon lang na dami nilang sinagot. Kung ako Siyempre. naman tatanungin, mag-stop lang ako ng imagination ko. Sabi ko lang naman, imagine ninyo. Joke lang. Dala kasi kami. Dala kami. Dala kasi Pero kami. at least magaganda sagot nyo, di ba? Naman. Walang iwanan, di ba? Siyempre. Hanggang Di ba, napalabas kamatayan. yung Wag na kayo mag-imagine. Imagination lang. Imagination lang. Last na po ito. Okay pa. Ano pong pwede nyong i-advise? Love lesson, life lesson, na pwede nyong ma-share sa ating mga tagapanood, especially doon sa mga single na naghahanap ng one true love. Siguro kung halimbawa, single na katulad ko nung time na naghahanap ako, ang pinagpipray ko, syempre yung pareho kami ng pananampalataya na magkakasama kami sa simbahan, na magchi-church kami every Sunday, sasamba, ganyan. Yan ang advice mo din sa kanila. Oo, yun ina-advise ko. Then, yun nga, syempre, patuloy lang ng pagpipray. Kung, kasi meron talagang ipagkakaloob yung Lord sa'yo. Pero, syempre, kailangan, ready ka. Kasi may mga times na nagpipray ka, nilagay ni Lord sa harapan mo, pero ayaw mong tanggapin, di ba? So, hindi mo masasabi. Kailangan mong patuloy na tanggapin. Kasi kung halimbawa, nagkaroon ng ganong sitwasyon, si Lord naman ang magtatanggal sa'yo. Diba? Basta kailangan lang, itiwala mo sa Panginoon kung ano yung gagawin mo. And lahat talaga dapat sinasabi mo sa Panginoon. Kasi wala ka namang may tatago sa Kanya. And ayun, syempre, pag nagmahal ka, yung totoong pagmamahal. Kumbaga, yung makakasama mo na panghabang buhay. Hindi yung makikipag-relationship ka lang kasi masaya. Trip-trip lang. Oo, makikipag-relationship ka lang kasi, tinutulungan niya ako, binibigyan niya ako ng regalo. Hindi. Kumbaga, if you see yourself na binavalue ka niya, kumbaga, makikita mo naman kung paano kayo binavalue ng isang tao. Lalong-lalo na sa the way ng pagtingin niya sa'yo. And yun siguro, yun yung may papayo ko sa mga singles na naghahanap ng partner. Katulad ng paghahanap ko before. Yun. Si Carmen naman, kinikilig yata.
Bumili ka pa yata. Hindi kasi ako naghanap, dumating lang. Nag-order ka Ayan, online. oo. Kaya, syempre, babae ako eh. So, pero hindi naman masama na mag-ask ka talaga eh. You will ask for the specific person. Mag-pray ka sa Panginoon. Yun yung una mong dapat na gawin. Kasi, nasa prayer talaga lahat. Sabihin mo sa Panginoon, ito yung gusto ko. Ayoko nang makita yung dati ko. Ayoko nang na makakilala ng katulad ng noon. Gusto ko, ito yung perspective ko ngayon, ito yung standard ko. Ipag-pray mo. Yun yung una. Tapos, buuin mo yung sarili mo na kasama yung Panginoon, kasama yung mga tao na nagpe-praise din sa Panginoon para talagang yung maging sentro ng pagkatao mo is nandun lang sa Lord. Kasi pag wala ka sa Panginoon, iba eh. Mabubuwag ka. Oo, wala, hindi ka, ang mahanap mo out of the, into world pa rin na tao. Pamumuhay. So, kailangan mag-pray ka, tapos mag-devotion ka sa Panginoon para maramdaman mo, ma-discern mo kung sino yung ibibigay niya para sa'yo. And dadating yung time, katulad nung nangyari sa akin na hindi ko hinahanap, biglang ipinakilala. So, Hindi ka naman nagulat. hindi naman ako nagulat. Ibinigay ng Panginoon yun sa akin. And then, nung time na yun, mararamdaman mo, malalaman mo, kasi, guided ka ng Holy Spirit. Dahil nasa Panginoon ka. Pero kung wala ka sa Panginoon, mahirap. Hindi mo, So, kailangan maging active ka sa gawain para sa Panginoon. Buuin mo muna yung sarili mo sa Lord. Yan. Pala, nakalimutan ko, syempre, importante na hingin mo yung blessing ng Panginoon. Tama. Hingin mo yung blessing niya na pag, Lord, pinakilala mo sa akin yung tao na para sa akin, bless me. Bless me so I can be a blessing din. to her or to him. Kasi ako before, sabi ko nga, I've been to worst na talagang walang wala. Then, yun nga, sabi ko, nung nakita ko siya, sabi ko, ay, Lord, iba to. Sabi ko, Nagdingding din mo. sabi ko, Lord, iba to. I-bless niyo po ako na maging ganito nang naayon sa inyo kung ipinagkakaloob niyo siya sa akin. Kasi syempre, ano ba naman ako, di ba? So, parang, Tsaka Next door. Tsaka sana kapag nga kayo sa relationship, dapat yung nakikita nyo na napakapakasalan nyo na. Yun na agad. Yun na agad, oo. Kasi, di ba, parang kami nga hindi na kami masyadong nagtagal ng ng ilang years na para magsama pa. Kasal na agad. Ganyan. Kasal na kasi makikilala mo rin naman talaga. Tsaka pag ang Lord ang nagbigay Alam mo sa'yo, rin naman pati. yun na yun. Oo, Oo, totoo. parang, di ba, parang perfect na yun ba? Yung binigay sa'yo ng Lord. And sa mga kabataan ngayon, syempre, medyo andyan yung kasayahan ng pakikipag-relationship. Yung iba, medyo bata pa. Siguro sa mga kwento na katulad nito, hindi lang kami, sa mga ibang tao rin, matuto kayo. Tama. Learn from the experiences of others. Wag nyo nang dalhin yung sarili nyo sa ganung sitwasyon na parang tatry nyo pa. Wag nyo na itry. Mahirap na eh. Matuto na kayo sa mga nangyari sa mga Masyadong kakilala nyo. adventurous sa Oo, kabataan ganyan. kasi, Wag na. Kasi mas mahirap. Though maganda siyang learning experience, pero sobrang mahihirapan. Kung mahihirapan kayo at mawawala kayo sa Panginoon, wag nyo nang alisin yung sarili nyo. Lalo na sa mga nandyan na Christian na nag-church na, tapos hahanap pa sa labas, 'di ba? At mapapalayo ka pa. Wag niyo nang i-try yung mga ganung bagay. And kung sakali man at mangyayari, hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon. Kung may mangyaring mga ganung katulad ng naranasan namin, basta lagi kayong bumalik sa Panginoon. Yun lang. Tapos yung wag kayong aalis sa circle ng mga friends nyo na Yung nasa lalabas sa Christian. bilog, Oo, kasi pag wala yung guidance ng mga elders, ng mga ka-church natin, na hindi kayo nagbabasa ng Bible man lang, hindi kayo nagpe-pray, mawawala. Yeah. So, Ayan. maraming kailangan pong salamat sa inyo mga kapatid. Actually, alam ko na kayo mga pagod at alam ko na kayo ay galing pa sa trabaho. Maraming salamat sa pagpapaunlak at sa pagbibigay ng oras ninyo. At
Ayun po, no, so nasaksihan naman po siguro natin mga kapatid, mga minamahal naming mga tagapasunod o followers, kung paano talaga yung umibig. Actually, masarap talaga ang umibig. Mas masarap ito kung alam natin ang totoong kahulugan ng pag-ibig. At ang katangian ng pag-ibig ay best described sa 1 Corinthians 13. At ito naman ay best exemplified by our Lord and Savior, Jesus Christ. Siya ang pinakamaganda nating example pagdating sa pag-ibig. To love is a make or break choice talaga. So, sa mga choices ng buhay natin, kahit na gaano tayo katalino, kung ito naman ay hindi natin idinudulog sa ating Panginoon, ang bawat decision natin, kahit ikaw pa ang pinakamatalino, mabait na tao dito sa mundo, ang mga binubuo mong relationship sa ibang tao, yan ay mabubuwag at mabubuwag din. Kasi ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. At kung hindi natin alam kung saan natin kukunin ang pag-ibig at ang kahulugan nito, sure yun na papalpak tayo. So, sa mga iba naman na naghahanap dyan ng kanilang one true love, totoo na talagang ang love is not blind. Love is not blind. Minsan lang talaga gusto natin yung konsepto na yun. Ano po? Pero ang nagiging issue kasi natin, mas nagiging gusto natin yung idea ng love kaysa yung hanapin yung true meaning of love. So, huwag kayong matakot na umibig, huwag tayong matakot na masaktan. Mas maganda yung nasasaktan, nararamdaman natin yung buhay natin. Kasi ang love po ang nagbibigay ng meaning sa ating buhay. Actually, kung wala tayong pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin, walang meaning ang buhay na ipinagkaloob sa atin. So, huwag kayong huwag kayong matakot na masaktan, huwag kayong matakot na magmahal. At kung sakali man na ito yung hardest challenge na kinakaharap ninyo, this could be your next breakthrough. So yun lamang po, magandang gabi. Ako po muli ang inyong host, David Desacola.